Horror Stories by Forest Secrets. May mga lugar na tahimik dahil wala ng buhay. Pero paano kung sa gitna ng katahimikan ng isang morgue ay may marinig kang kumakatok mula sa loob ng drawer ng mga patay? At paano kung malaman mong wala namang dapat tao roon? Ang kwentong ito ay hango sa isang totoong karanasan ng isang morgueng attendant na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maipaliwanag. Kung mahina ang loob mo, maaaring hindi mo gustong marinig ang nangyari noong gabing iyon. Ang katok sa morgue. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Mahigit 10 taon na ang nakalipas nang magtrabaho ako bilang utility personnel sa isang pampublikong ospital sa Hilagang Luzon. Isa sa mga tungkulin ko ay tumulong sa pagpapadala ng mga pasyente, paglilinis ng ilang bahagi ng ospital at kung minsan ay pag-aasikaso sa morgue kapag kulang ang tao. Hindi ako naniniwala noon sa mga multo. Para sa akin, lahat ng bagay ay may paliwanag. Ang mga tunog ay gawa lamang ng hangin. Ang mga anino ay epekto ng ilaw. At ang mga kababalaghan ay bunga lamang ng pagod ng ating isipan. Subalit nagbago ang lahat matapos ang isang gabing hindi ko malilimutan. Bandang 10:00 ng gabi noon, malakas ang ulan. Kakaunti ang tao sa ospital dahil karamihan sa mga bantay ay nasa emergency room. Tinawag ako ng supervisor. May bagong bangkay daw na kailangang ilagay sa morgue. Isang lalaking nasa edad 40 ang namatay dahil sa aksidente sa kalsada. Tahimik akong tumutulong sa pagdala ng katawan. Pagdating namin sa morgue, ay napansin kong kakaiba ang lamig sa loob. Hindi yung normal na lamig ng refrigerator unit. Parang may kung anong bumabalot sa buong silid. Matapos nga mailagay ang katawan sa metal na drawer, isinara na namin ito. Pagkatapos noon ay umalis na ang mga kasama ko. Ako naman ay naiwan upang tapusin ang ilang dokumento. Mag-isa lang ako noon sa loob ng kwarto. Tahimik ang paligid. Tanging ugong lamang ng refrigerator ang aking naririnig. Maya-maya ay may narinig akong katok. 3 beses at dahan-dahan iyon. Huminto ako sa pagsusulat. Nagmasid ako sa paligid, pero wala akong nakita. Binaliwala ko lang iyon ng una, pero ilang segundo lang ang lumipas, mas malakas na nakatok ang narinig ko. Parang nagmumula sa loob ng isang mga metal na drawer. Biglang nanlamig ang batok ko. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka lumalawak lamang ang bakal dahil sa temperatura. Normal iyon. May scientific na explanation. Subalit, nang marinig kong muli ang katok, ay mas mabilis na, mas madiin at mas desperado na. Parang may gustong lumabas na tao roon. Napatingin ako sa drawer
kung saan nakalagay ang bagong dating na bangkay. At doon nga mismo nang gagaling ang tunog. Hindi ako agad nakalapit. Nakatayo lamang ako habang nakatitig. Pakiramdam ko ay bumigat ang hangin sa paligid. Pagkatapos ng ilang segundo ay biglang tumigil ang katok. Bumalik ang katahimikan. Nagdesisyon akong umalis na lamang. Ngunit bago ako makarating sa pinto, may narinig akong mahinang bulong. Parang may nagsalita mula sa likuran ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Napalingon agad ako, subalit walang tao, walang anuman. Ngunit malinaw kong narinig yon. Mabilis akong lumabas ng morgue. Hindi ko na natapos ang ginagawa kong dokumento. Kinabukasan nga ay ikinento ko ito sa isa sa mga matatandang empleyado. Tahimik lamang siyang nakikinig. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Saang drawer mo narinig? Ang tanong niya sa akin. Itinuro ko nga ang numero. Biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Namutla siya at saka sinabi ang isang bagay na lalong nagpatindig ng aking balahibo. Ayon sa kanya, hindi raw iyon ang unang beses na may maririnig kang katok mula roon. Marami na raw na empleyado ang nakaranas. May ilan pang nakakarinig ng paghingi ng tulong. May nakakita daw ng anino at may guard pa daw na minsang tumakbo palabas matapos marinig ang pag-iyak ng isang babae sa loob ng morgue. Hindi ako naniniwala agad. Akala ko'y pinaglalaruan lamang nila ako. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, mas marami akong nalaman. May isang nurse na nagkwento na habang dumadaan siya sa morgue koridor, isang madaling araw ay may nakita siyang lalaking nakatayo sa dulo. Nakaputi ng damit, hindi gumagalaw, at akala niya noon ay doktor iyon. Ngunit nang lapitan niya, ay bigla itong nawala. May isa namang janitor na nakakita daw ng refleksyon ng isang babae sa salamin. Paglingon niya ay wala namang tao sa likod niya at ang pinaka nakakatakot sa lahat. May dating attendant daw na nagbitiw sa trabaho. Ayon sa kanya, habang nagsasara siya ng morgue isang gabi, nakita niyang bahagyang bumukas ang isang drawer. Mag-isa lamang siya noon. Lumapit siya upang isara iyon. Ngunit nang silipin niya ang loob, walang laman. Ang drawer na iyon ay bakante lamang. At habang nakatingin siya, ay may narinig siyang bulong mula sa likuran niya. Salamat. Tumakbo nga siya palabas. Hindi na siya bumalik sa trabaho kinabukasan. Makalipas ang halos 1 taon, muli akong naitalaga sa morgue. Mas sanay na ako noon. Mas matapang at mas kumbinsado akong may paliwanag ang lahat. Ngunit tila may nais patunayan sa akin ang lugar na iyon. Bandang 12:00 kasi ng gabi, ako lamang ang tao sa loob. Habang naglilinis ako, ay napansin kong bumukas ang ilaw sa pinakadulong bahagi ng silid. Wala namang tao roon. Pinatay ko na lamang at hindi pinansin. Pero pagkaraan ulit ng ilang minuto, bumukas muli at doon na ako kinabahan habang nakatingin ako sa ilaw. May narinig akong mabagal na yabag.
parang may naglalakad sa likuran ko. Nang lingunin ko nga ay wala namang tao, pero malinaw ang tunog. Palapit ng palapit hanggang sa parang nasa likuran ko na mismo. Hindi ako makahinga ng mga oras na iyon. Hindi ako makagalaw at sa unang pagkakataon sa buhay ko ay naramdaman ko ang tunay na takot. Dahan-dahan akong lumingon. Wala pa rin. Ngunit sa salamin ng stainless na cabinet, may nakita akong refleksyon. Isang lalaking nakatayo sa likuran ko. Nakatitig lamang at hindi gumagalaw. Mabilis akong lumingon. Nang tumingin akong muli sa salamin, ay wala pa rin akong nakita. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo. Pero nang gabing iyon, umalis akong nanginginig. Hanggang ngayon nga ay hindi ko pa rin alam kung ano ang nakita ko. Pagkalipas ng ilang taon, isinara na at inayos ang lumang morgue. Maraming empleyado ang natuwa. Marami rin ang nagsabing mabuti na raw at matatapos na ang mga kakaibang pangyayari. Ngunit ayon sa bagong staff na nalipat doon, may mga gabi pa rin daw na may naririnig silang katok. Mahinang katok mula sa bahagi kung saan dating nakalagay ang lumang drawer. At sa tuwing maririnig nila iyon, wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumapit doon. At baka sakaling may sumagot o baka kung sino pa ring naghihintay na mapansin sa loob ng malamig at tahimik na lugar na iyon. Hindi lahat ng pumapasok sa morgue ay tuluyan ngang umaalis. Kung sakaling marinig mo iyon, balang araw, sana ay huwag mong sagutin. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Ako nga pala si Rene ng Bulacan.